Sa totoo lang, magulo talaga ang Pilipinas. It starts, blame can be placed from the top all the way to the bottom. So, magsimula tayo sa top. Maraming nangyayari sa taas, kadalasan mismo mga opisyal, even ex-president na na-convict, bakit napapayagan silang maging pumasok uli ng politics? It just doesn't make sense to me. I know the Constitution is derived from the US, but wala akong nalalaman sa Amerika na pag na-convict ka, you can go take another position in government. Number one. Number two, syempre sila magpoprotektahan sa taas. So, yung mga nangyayari ngayon sa government, they know what's happening. Let's not kid ourselves. Everybody knows what's happening. Siguro yung mga nasa lower end ng Congress na wala namang nakukuha pang bribe kasi bago pa lang sila, they talk because there's nothing to lose, am I right? Yung mga nasa taas ng position, they know what the heck's going on. Let's not kid ourselves. Kahit nasabihin nating hindi sila kumuha or hindi sila tiwali, alam nila nangyayari. Kasi yan, nalapitan na rin yung mga yan. Imposibleng hindi yan nalapitan. Yun ang unang-una. So, protektahan sila kasi pag na-convict yung nasa taas, at nagsalita yan, damay kayong lahat hanggang baba. Diba? So, kailangan nilang gawin scapegoat. Diba? So, fino-focus nila yung issue dun sa mga contractors para hindi siya umakyat. Diba? Tinatanong nila, bigay mo sa akin yung prueba, resibo. Paano ka naging senator kung mag-aas ka ng resibo? Kaya nga corruption eh. There's no receipt. Nakita mo naman may picture. Sasabihin mo, well, gawa-gawa yung picture. Ngayon, mag-isip nga tayo ng mabuti. Kung ako makukulong at gusto ko idamay lahat na ngayon, bakit ko ilalabas yung mga yung picture na yun? Bakit ako magsasalita na si senator na to, si ano na to, is kasama dyan? They have, the only thing that they can gain is sama-sama na sila. Diba? Let's say nabayaran sila na hindi sila magsalita. Then naangkin nila yung pagkakamali nila. Hindi sila magsasalita. Sasabihin nilang nila na kami yan. So in return siguro, malaki kita natin yan, in return, may makukuha yung pamilya nila para, yun naman ang mangyayari. Babayaran sila para hindi sila magsalita. Ngayon, nagsasalita sila, kino-contempt nyo naman, di ba dinala mo sa Senate hearing sila para magsalita? Hindi naman kayo ang court eh. Ba't kayo maghuhusga? Kunin nyo lahat ng evidence, imbestigahan nyo, huwag kayong kasi dakdak kayo ng dakdak, show proof. Gusto nyo magsalita, gusto nyo malaman yung totoo yan, sinasabi na yung totoo. Hindi naman kayo nakikinig. So, right off the top, nakikita mo na may pinatago sila. They're protecting themselves. Right? Damay-damay sila. Regarding Marcos Jr. naman, kung siya ang head honcho nitong pagnanakaw, siya mismo ang nagbulgar na siya ang kaya lumabas tong news na to kasi nag-inspect siya. So hindi ko rin maintindihan kung bakit pinipin ng mga tao sa kanya. Siya nga ang nagbukas ng pinto para makita. Not unless na
hindi siya nabigyan or whatever. You know, so sa taas lang yan. So number one, no conviction, walang pinaparusahan, walang ibalik nyo death penalty. Gusto nyo fire squad or hanging, gawin nyo. Nang matigil yung tiwali na yan. So nung unang revolution, you know, people's power, you know, bata pa ako, so wala din ako masyadong alam, napasama lang ako, but it was an eye-opening for me that the people can actually do this. Ang problema, when it settles down, ang pumalit, may mga corruption ding nangyari. So, kailangan talaga natin na bantayan ang mga namumuno sa bansa. So, kailangan talaga higpitan nila. Death penalty. Ngayon, I mean, if you ask me, nagustuhan ko ba si Duterte? Ang sagot dyan is yes. Mga ginagawa ni Marcos right now, some of them are good. Do I all agree on that? No. Laging may kulang eh. Kulang sa kanya. Hindi mahigpit. Balik na naman yung mga manloloko from taxi driver to the highest position. Samantalong kay Duterte, kitang-kita ko kung walang nang loloko sa iyo from the taxi level, ibig takot sila, ibig sabihin marami na takot pataas. You know, my opinion only, okay? So punta ka naman sa middle class or let's just say sa mayayaman, nakaugalian na yan. Yan ang problema din na kailangan nating baguhin kasi may mga lagay. May pera ka, lagyan mo nang mabilis yung mangyayari sa iyo. Di ba? Ngayon, wag niyo sasabihin na hindi nangyayari yan. Kasi, ang terminology yan is utang na loob. Alright? So, punta ka kahit saang lugar ka ng gobyerno or kahit saan ka magpunta sa Pilipinas, pag naglagay ka, pera man or some sort of gift, is utang na loob na kailangan mong ibalik. Alright? So, yun ang problema. In reality, last few months ago, nung nasa Pilipinas ako, may kailangan ako asikasuhin sa kapatid ko. Pumasok ako, may kinausap akong attorney ng head ng department. Ang pakiramdam ko is nagpaparinig siya na kailangan maglagay. Hindi ako naglagay. Nakiusap na lang ako. So far naman, sinuggest na sa akin kung anong kailangan kong gawin para tumakbo yung process ko. Tumakbo naman siya, kaso mabagal talaga. So, yun din ang problema. Diba? Maraming sistema kailangan paltan. Ang daming cheche-boreche na sa Pilipinas na let's protect kasi maraming manluloko, but what's happening is yung mga protection na siningit nyo is ang nagpapahirap sa mga mamamayan. Kaya ang nangyayari, lagayan ng mabilis ang takbo ng proseso nila. Diba? Yan ang problema. So nagsisimula din yan sa may pera or may mga kakilala na mag-abot ng pera. You know? I mean, tapos pag mahirap ka naman, inaabuso ka lang. Wala kang magagawa, wala kang perang panglagay, wala kang masyadong kakilala. Ang kilala mo lang siguro is yung nasa middle class or upper class. Ang nangyayari naman sa'yo is ikaw ang nagiging kumbaga bag handler. Ikaw ang tiga-bit-bit ng mga ginagawa nilang panglalagay. Right? Sabihin na nating kalokohan. O, may kalokohan sa taas, gusto niya ng pera. Ang kukunan niya ng pera is yung maraming pera, which is gobyerno with the government. Pupuntahan niya ngayon ang
mga contractor na nasa medyo middle class or what not, sabihin niya ito yung pera, ito yung porsyento ko, syempre, gagawin naman ng mga nandun, is pupunta sa baba, bibigyan kita ng 5% or 1%, gawin mo to, pababa ng pababa, hanggang bumagsak sa mahihirap. Ngayon kung wala kang pera, ikaw ang naggagawa ng mga kailangan gawin ng gobyerno, tapos tinipid pa, ninakaw na kasi lahat ng pera, wala nang pangbayad. So, ano solusyon dyan? Well, number one, education talaga. Kailangang turuan ng mga next generation on finance. Ang maganda naman ngayon sa social media is kumbaga medyo may natututunan ka din kahit papano. You just gotta really research, but I think social media is doing a good thing in the whole aspect of things. Maganda pa rin na nangyari sa social media kasi nga mas mabilis ang takbo ng information. Sa atin noon dati walang social media, so radio ang ano natin, saka TV, right? So kaya marami nagpunta ng EDSA noon because of the radio station. It's not even the TV, it's the radio station. Humingi ng doon nilabas ang petsa or araw na magpunta lahat sa EDSA. Ngayon tingnan natin ang next generation, anong ginamit nila, Discord sa Nepal. Again, new generation. It's not even TV, it's a way to communicate. Ang maganda nga lang ngayon, on the spot, pag mismong tao ang nang walang edit, live, yung binigay, makikita mo talaga yung totoo. So, paano natin aasikasuhin yan? Yan ang mahirap na tanong. Kasi from top to bottom, kailangan mo linisin yan. So, as in, dito sa Amerika, sa ibang bansa, 3 things na nangyayari. It's politics, social, and religion. 3 things that you have to fix. You have to fix the politics. Number 2 is social economics. Paano pagkakaiba ng mga tao, mga prinsipyo. From gender to whatever, right? Tapos punta ka naman ng religion. So you have Christians and other religion fighting for a position, I guess. Nangyayari na ngayon yan, nakikita nyo. Dami talagang nangyayari sa atin. Mahirap talagang explain, but ang pinakamahirap nating, ang wag nating gagawin is wag tulungan ang next generation. So for our generation na nagpunta ng first EDSA, kailangan yung tulungan ng susunod na generation na nandiyan ngayon, magtitipon-tipon sa September 21st. Kailangan yung nandiyan kayo, gabayan nyo sila. Nagawa na natin dati kasi. Hindi ko alam yung mga ibang yung ibang EDSA, sa dami ng EDSA ang nangyari na, ang naka-affect talaga is yung una. Sana itong mangyayari ngayon is really what's gonna make the change. Kaso kailangan nating gabayan yan. Kasi to be honest with you, wala ako sa EDSA noon kung hindi dahil sa tita ko. Kagagaling ko lang ng school, pagdating ko sabi niya, magbihis ka, pupunta tayo ng EDSA. Tumingin lang ako sa kanya, ano ba nangyayari tita? Basta magbihis ka.
sabi niya sa akin, now it's time to learn real life. Sakay kami ng jeep, sakay kami ng lola ita ko. Kaming tatlo, punta kami ng EDSA. Tatlo lang kami. Biro mo yun, kasama ko ang lola ko, ang tita ko. Medyo wala talaga, I didn't focus on politics and government. I have my own thing at school. School life is what's in me, but after that, when I went home, na-realize ko it was a good thing I went. And now I'm involved. I'm trying to help, trying my best na i-guide yung next generation. So, pag hindi natin sila ginabayan, baka mapunta sila sa masamang landas at magkagulo. Nagawa natin na hindi magkagulo masyado noon. Ngayon, sana hindi rin magkagulo. Biruin nyo, Nepal, in 4 days, tinanggal nila ang Prime Minister, napaltan ng bago. They voted using Discord. Tapos itong nahalal nilang presidente or Prime Minister, sinabi na magkakaroon tayo ng eleksyon kung sino ang talagang magiging tunay na Prime Minister. She's 76 years old. Just imagine that. That's a good leader. Kasi kayang-kaya niyang kunin yung posisyon na binigay sa kanya ng tao in 4 days. Kaso ang sabi niya, hindi pwede yan. Kailangan natin mag-eleksyon. Pinuin mo yun. Napapahanga ako sana sa Nepal. Kahit na medyo ginulpi nila yung old prime minister saka yung mga ibang official nila. Pinuin mo, sinabi niya rin na nung binoto siya, again, using social media platform, pinakita sa head ng armed forces nila, ito binoto namin. So siya ang swear in. Sinabi niya sa mamamayan niya sa Nepal, linisin niyo yung kinalat niyo, saka ibalik niyo yung mga ninakaw niyo. Alam mo yung ginawa ng mga tao, nilinis nila. Binalik yung mga ninakaw. Tingnan nyo again, magkakaiba tayo ng binoto, but kaya nagustuhan ko si Duterte, magrarally sila, malinis. Ngayon, mga rally ata, makalat. So, but our generation really need to guide them. Kailangan ba nating frontline tayo? Kung gusto niyo mag-frontline, pwede. Pakita natin sa kanila kung ano ginawa natin dati. Ang kailangan natin lang isulong ngayon is kailangan talagang may managot. Hindi yung panakip butas lang. Talagang yung kailangang managot. Saka huwag patakasin. Masyadong maraming matalino sa Pilipinas na common sense doesn't make sense anymore. Ba't mo ibibigay sa ibang bansa ang paghahatol sa sarili nating mga mamamayan, di ba? Tayo ang humatol. Huwag niyong pakakawalan. So, medyo mahaba-haba na yung speech ko. So, yun lang.